Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-274 na kabanata. Ang pagbabago ng mga kalagayan. Ang mga manunood ay puno ng kaba at pagtataka. Walang nakakaunawa sa mga manunood kung ano ang nangyayari. Ang referee ay pumasok sa loob ng ring at lumuhod sa tabi ni Damon. Tumingin siya dito upang suriin, at inilagay ang daliri sa gilid ng leeg nito. Ipinikit niya ang mata ni Damon at tumayo. Pagkatapos ay lumakad patungo kay Alex. Ang mga manunood ay tumingin dito at napatahimik. Ang nanalo ay si Alex, at itinaas nito ang kamay ni Alex. Walang nag-cheer. Walang kahit sino ang gumawa ng ingay. Ang lahat ay nabigla. Hindi sila makapaniwala sa nangyari. At hindi nila ito matatanggap. Karamihan sa kanila ay iniisip na walang pag-asa si Alex. Karamihan sa kanila ay ibinigay ang suporta, at ang kanilang mga pera ay ipinuste sa Stedman family. Pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, may nagsimulang pumalakpak na nakaupo sa lugar ng Clifton. Ang iba ay nagsimula na ring mag-cheer. Bago ang buong pamilya ng Clifton ay sumabog sa kasiyahan. Karamihan sa mga sumuporta sa Clifton ay mas na-surprise kaysa kanino man. Karamihan sa kanila ay nag-aalangan sa desisyon ni Jessup na ilagay si Alex laban kay Damon. Ang ilan ay inaasahan na matatalo. At lahat sila ay nanood ng hindi makapaniwala, at si Jessup ay ipinusta ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Pero si Alex ay madaling nanalo. Alam ni Jessup ang kanyang ginagawa. Ang Clifton ay napunta muli sa pinakaitaas. Si Celeste at si Lynn ay kaagad na tumakbo patungo sa itaas ng ring, at lumapit kay Alex. Nag-alala kami sa iyo Mr. Alex, wika ni Celeste. Pasensya na, hindi dapat kami nag-alangan sa iyo. Si Justin at Nelly ay nalulugod. Si Justin ay sobrang excited, hindi niya mapigilan ang pagkaway kay Alex. Alam kong magagawa niya ito, sa isip niya. Alam kong kaya niya. Si Nelly ay hindi masyadong nagpakita ng sigla, pero siya ay nanginginig sa matinding ginhawa. Tumakbo rin siya papunta sa ring, at yumakap ng mahigpit kay Alex, sa abot ng kanyang makakaya. Natutuwa ako at maayos ka. Bulong niya sa tainga ni Alex. Sinabi ko magiging maayos ako, hinawakan niya ang ilong nito at ngumiti. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo, wika nito. Ang buong pamilya Clifton ay pinaligiran sila. Tumingin sila kay Alex na parang siya ay tagapagligtas ng kanilang pamilya. At ang kanilang mga mata ay puno ng pagpapasalamat at saya. Isa-isa silang umakyat at personal na nakipagkamay dito, at nagpasalamat. Tumayo sila sa gilid upang magkaroon ng space, at si Jessup at Rufus ay lumapit. Si Jessup ay kinuha ang kamay ni Alex. Mas mukha itong relax kaysa kaninang nakita ni Alex. Alex, maraming salamat, nakagawa ka ng di matatawarang serbisyo sa aming pamilya. Paano ka namin mababayaran? Si Alex ay sobrang saya pero alam niya na kailangan niyang maging maingat. Katulad ng paghiling sa pagpapakasal kay Debbie. Hindi ito ang oras upang humingi ng malaking pabor. Naalala niya ang mga sinabi ni Jessup sa kanya sa nakaraan. Sa harap ng maraming tao, sisiguraduhin niyang hindi babanggitin ang pangalan ni Debbie. Huwag niyo na pong banggitin Mr. Clifton, masaya akong makapagserbisyo sa inyo, sagot niya. Si Jessup at Rufus ay tumango. Mula sa itsura ng kanilang mga mukha, masasabi ni Alex kung gaano sila kasaya sa kanyang performance at sa kanyang pag-iingat. Si Alex ay na-thrilled sa oportunidad na mapasaya ang pamilya ni Debbie. Ang mga taong nakaupo ay nanonood habang nag-uusap si Jessup at Alex. Karamihan sa kanila ay ikinonsider na itakwil ang Clifton at pumabor sa Stedman. Pero ngayon, maliwanag na ang Clifton ay hindi pa natatalo sa pagiging pinuno ng syudad. At kahit sino ang lalaban sa kanila ay malalagay sa gulo. Alam ni Jessup na ang lahat ng pumusta laban sa kanila ay babalik muli sa kanyang pamilya. Ang nanalo ay ang Clifton, sigaw ng isang manunood upang marinig ito ni Jessup. Isang katangahan ang pumusta laban sa kanila. Alam ko na makakahanap si Jessup na mas magaling na fighter. Sumali na rin ang iba. Hindi nagtagal ang buong underground ay pinupuri si Jessup. Ang iba ay tinanong ang kahalagahan ng proteksyon sa ilalim ng Stedman family, habang ang iba ay tinawag silang taong mayabang na hindi nararapat sa Baltimore.
Ang isa sa mga tao ay naglakas loob na sabihin na tapos na ang kalakasan ni Art Stedman. Ang Stedman family ay tumingin dito ng may paghamak. Si Chris ay nag-uumapaw sa galit. Gusto niyang sigawan ang mga ito upang patigilan. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Dahil natalo sila sa laban, wala siyang masabi o magawa. Ang pamilya ni Julian ay nakaupo sa kanan kasunod nito. Ang isa sa kanila ay nagsimulang purihin si Jesse. Pero tumingin si Chris, at pinigilan ito, sa pamamagitan ng galit na tingin. Nakita ito ni Chelsea, at walang nagawa kundi tumawa. Nang sandaling iyon, si Jesse ay umalis na sa entablado. Bumaba ito at naglakad sa pasilyo patungo kay Art. Mr. Stedman, ang laban ay tapos na. Ngayong gabi ay sasabihan ko ang aking mga tao na simulan na ang proseso sa paglipat ng inyong mga interes. Pwede ko bang maasahan ang inyong paggabay? Sa iyo na lahat, galit na sagot ni Art. Tumingin siya sa paligid at nakita lang ang puro paghamak sa kanya. Wala nang dahilan upang manatili. Aalis na kami, wika nito. Ang buong pamilya ay tumayo sa upuan at naglakad palabas. Habang sila ay umaalis, walang masyadong tumingin kay Jesse. Lumabas sila sa fighting hall at sumakay sa kanilang sasakyan. Nang makasakay na sila Chris at Art, si Art ay sumabog sa galit. Nagsimula itong manginig ng marahas, at pinagsusuntok ang upuan sa kanyang harapan ng paulit-ulit. Hindi nagtagal ang kanyang kamao ay napuno ng dugo. Pinaghandaan niya ang araw na ito, sa loob ng 30 taon. Pinlano niya at naghintay ng tamang oras. Mukhang ito ang perpektong oras upang gumalaw, at agawin ang kontrol sa syudad ng Baltimore. Pero ang plano ay nabigo, at ang lahat ay nawala. Ang kanyang impluwensya sa Baltimore ay nawala, at natalo ang kalahati sa kanyang yaman. Ang driver at si Chris ay kinakabahang nakatingin dito. Naalala ni Chris ang pagiging kalmado nito sa publiko. Pero sa lugar nila ngayon, ay may isang masamang tao, na katulad ni Art Stedman. Ito ay parang ibang tao. Si Nathan ay napanood ang buong laban sa kanyang villa sa Chicago. Inaasahan niyang papatayin ni Damon si Alex. Hindi niya inaasahan na mabibigo si Damon, at matatalo ng $300 million. Ang pera ay hindi mahalaga, sa isip ni Nathan. Baliwala ito sa pamilya Ambrose. Pero mapapansin ito ng kanyang lolo. Ayaw nito sa pagsusugal, at kailangan niya itong ipaliwanag. Ibinaling niya ang atensyon sa kanyang cellphone, na naka-live pa rin mula sa fighting ring. Sa kanyang screen ay nakikita niya si Alex na tinatapik sa likod, at binabati. Itinatrato nila ito na parang isang bayani. Galit na galit si Nathan, at ibinato ang cellphone sa dingding. Pagkatapos ay tumayo. Sinipa ang television, sopa, at binasag ang salamin sa dingding. Biglang nagring ang telepono sa living room. Inayos ni Nathan ang kanyang sarili. Inaasahan niya ang tawag. Alam niya na ito ay si Colin Patterson, at alam niya ang kailangan nito. Si Nathan ay naging tauhan si Colin, dahil sa tulong nito, noong kaarawan ng kanyang lolo. At tumatawag ito upang mangolekta. Gusto ni Colin pabagsakin ang Drake family, at pagharian ang Washington DC. Si Nathan ay masayang pagbigyan ito. Sinagot nito ang tawag, at narinig ang magalang na boses ni Colin. Hello Nathan, natapos ko na ang mga sinabi mo. Ang mga ilang importanteng tauhan ng Drake Fidelity Group ay nagtatrabaho na ngayon sa akin. Kailan ba tayo magsisimula? Si Colin ay mainipin. Umaasa siya na mapapabagsak ang Drake family, mula nang umuwi sila sa kaarawan ni Lincoln. Inubos niya ang kanyang araw sa pagpapantasya, tungkol sa pagiging pinakamataas na aso sa Washington DC. At itulak ang kanyang pamilya sa katanyagan. Pero kailangan niya ng tulong ni Nathan, upang magawa ito. Huminga ng malalim si Nathan at pinayapa ang kanyang galit. Magaling, magsisimula na tayo bukas. Una, sabihin mo sa lahat ng tao na mag-resign sa kumpanya. Ang kumpanya ay guguho. At pagkatapos ay mabibili mo ito ng mura. Tutulungan kita upang makakuha ng pondo. Sa oras na masamsam mo ang lahat ng kanilang pag-aari. Ikaw na ang pinakamayaman na tao sa bayan. Magiging madali lang ba ito? Tanong ni Colin na may nalululang pag-asa. Ang Drake ay nanguna ng ilang henerasyon sa Washington DC, sa isip niya. Pwede ba talagang mabura ng mabilis? Nag-aalangan ka ba sa akin? Malamig na tanong ni Nathan.
Siyempre hindi, mabilis na tugon ni Colin. Alam niya na si Nathan ay sapat at hindi dapat magdalawang isip. Kapag nakaramdam ito ng kaunting pagtutol, baka bawiin nito ang suporta. Sa tulong mo, alam ko na magtatagumpay tayo. Tumawa si Nathan. Makinig ka Colin, hindi magtatagal ikaw ay magiging pinakamalaking isda sa Washington. Basta tandaan mo kung sino ang naglagay sa iyo doon. At kung sino ang kayang magbaba sa iyo. Oo, Nathan tatandaan ko. Magaling, ngayon ay gawin mo na ang sinasabi ko. At tatawagan kita sa loob ng 2 araw, at magsaya ka na. Pagkatapos noon tinapos na ni Nathan ang tawag. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.